Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Det, usapang utang, usapang oras. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. Sa mga newbies, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga OLA review, OLA update na pinag-uusapan natin dito. Lalo na sa mga online lending apps na nais yung itanong sa akin dito. At mga hindi kwentong barbero, hindi kwentong house show, pasensya na kung medyo malabo. Dito ako pumuesto kasi tumatagay ako. So yun mga ka-Johnny, no? May pag-uusapan tayo ngayon na maaaring makatulong sa inyo kung kayo ay may mga katanungan about sa mga email na mga OLA, sa mga text na mga OLA agents, na kung saan is meron kayong mga nare-receive na mga kung ano-ano, na mga pinapinalize na raw yung mga inyong mga loans. Mga ka-Johnny, paunawa ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng linaw dito sa mga usapin ganito. Linawin ko sa inyo, yung mga natatanggap ninyo mga ganyan na mga meron na raw po kayo mga wait lang, meron kasi nag-message. Meron na dumating sa inyo mga tawag doon, mga complaint o kung ano man, mga criminal litigation, mga kung ano man mga ganyan, no? Paliwanag ko sa inyo na ito ay sent to many, o yung ika nga is lahat ng mga may loan sa kanila ay pinapasahan nila ng ganitong klase ng mga email, text, or mga kung ano-ano mang mga messages. Example po natin ito, pero takpan natin yung mga pangalan ng mga nakapangalan dito kasi medyo private tayo. Baka kasi ginagamit lang nila ito mga ganitong pangalan ng mga attorney at mga lawyer, no? Example po itong una, examine lang po natin ito at natin ito, example lang natin ito na baka nakakasentiment ko ng ganitong klase ng mga messages. Ito po, attention from the legal office of tapos ganito, civil, criminal, and family law litigation. Biruin mo na civil na, criminal, and family law litigation na. Siyempre, attorney. Kailangan marunong ka talaga sa lahat ng ganyan. Niyantakpan natin yung pangalan. Ito yung sinabi nung OLA na minessage sa kanya sa email yata ito. We already finalized your information to file you a legal complaint, and we also requested for a schedule for visitation on February 8, 2024 at 2:30 p.m. Expect our legal team and NBI officials to your house or office address. Yun pa lang po, mag-isip na kayo, kasi ang utang ay hindi po nasasaklaw ng NBI officials or kung ano man na mga PNP or government agencies, kasi nga pwede po sila mag-file no complaint ng kaso sa inyo. Ito, example na rin po. We never fail to remind you your obligation. We receive immediate formal complaint against you. Nag-receive na ba ng formal complaint? Siyempre, meron na po silang mga pinapasa sa demand letter na through demand letter, through email. Excuse me po ulit. Pero hindi po yun automatic na formal complaint. Kasi demand letter pa lang po yun. Kumbaga parang pwede po yung gamitin na isang pangkaso sa inyo sa civil claims, sa civil case na small claims court dun sa collection of sum of money. Yun lang po yun. Then, ito pa yung kasunod niya, we are giving you 24 hours to coordinate with us as soon as possible or ASAP. Otherwise, mandatory bench warrant of arrest will be served immediately. Yung pa lang, medyo sablay na. Immediately, bench warrant of arrest. Then, ito, papakita ko sa inyo yung pangalawang ihahambing ko sa inyo na kung saan ito po ay mga sent to many na mga all agent para harasin kayo, takutin kayo na may kaso kayong na criminal case o kung ano mang kaso na isasampa sa inyo. Ito po, takpan lang din po natin yung pangalan ng abogado kung ginagamit man nila ito para sa kanilang pansariling interest at hindi naman po nila talaga nilalapitan dahil nga pagdating po sa paniningil ng utang, meron po silang tinatawag na third party collection agency. And then, yung mga attorney, pwede lang po silang hingian ng legal consultation para
makahingi sila ng mga demand letter, makapagbigay po sila ng demand letter. Pero yung mga ganito klase ng mga email na may ginagawa silang pangalan, ay parang alam ko sa akin sarili, o opinion ko ito, parang napaanuhan ko man ito, is para gagamitin naman po ito sa ebidensya kung sakali mag-file sila ng small claims court na collection of some money. Attention, from the legal office of kasi ano yun, Civil, Criminal, and Family Law Litigation. Diba? Pares dun sa unang binanggit ko sa inyo. We already finalized your information to file you a legal complaint, and we also requested for a schedule for visitation on February 6, 2024 at 2:30 p.m. Parehas din po dun sa unang binigay ko sa inyo. Petsa lang po yung pagkakaiba. Expect our legal team and NBI official to your house or office address, di ba? Parehas. Ito pa, yung kasunod. Kung ano yung sinabi ko nung una, copy-paste. Yun lang po masasabi ko sa inyo. Bench warrant of arrest will be served immediately, di ba? Then, mayroong siyang nakalagay dyan na na email nung taong kausapin nyo doon sa OLA. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kadyani, kung makaka-receive kayo ng mga ganito, is sent to many, sa lahat ng mga may utang sa kanila na may due date man o wala, is lahat yan ipapasahan nila yan ng same. O kung sabihin mo na magkaroon kayo ng mga due date na pare-parehas ng araw ninyo, same din yan, pero iibahin lang po nila yung mga sinasabi ng mga attorney, abogado, mga law firm. Pero tandaan ninyo, kung sasambahan talaga kayo ng kaso ng mga OLA na ito, is from legal mga legal process o due process, tsaka yung mga legal settlement. Kung gusto talaga na kayong sampahan ng kaso, eh dadaan talaga sila through filing a complaint. Magbabayad po sila, may babayaran po sila, at hindi yung basta ganito na lamang na kung ano yung mga sasabihin nila ng attention. Ipakita ko sa inyo yung sinasabi sa baba. Attention, failure to communicate with us means you accept the consequences. All your contacts will be informed about your loan. Bawal po iyon. Blacklisted to NBI in your police clearance. Bawal po iyon. Utang po yan. We will send your picture to your barangay municipality for record of negligence for not paying your loan obligation. Bawal po iyon. Wala pong pakialaman yung gobyerno, yung local government unit o yung barangay ninyo doon sa mga utang ng personal ninyo. We will notice warning letter for termination to your employer. O, diba? Bawal din po makialam kayo sa mga kaso, yung mga OLA na yan, doon sa mga problema ng mga empleyado nila, kung may utang man sila sa mga lending companies. Kasi nga, ako po, naranasan ko po yung mga lending companies na legit. Never po sila nakialam sa mga trabaho ko. Never sila nakialam sa mga LGU. Never po sila nakialam sa mga ibang transaksyon ko sa buhay, pero nakipag-cooperate po ako kasi nga alam nilang bawal yon. Kasi pag usapang utang, kailangan po pribadong usapin po yan, kaya nga bawal rin po at hindi po pinahihintulutan ng korte yung mga abogado na makialam dyan, maliban na lamang po kung hihingi po sila ng advice or consultation yung mga lending companies na po ito ng karapatan upang humingi ng payo doon sa mga pagkakautang ng mga tao na hiram sa kanila. Kaya yung mga sinasabi nila rito ganito, sent to many, para po mangharas, panakot, at para matakot na lang, para mapag-isip kayo na meron kayo makakasuhan na kung ano man, at makukulong kayo, never po kayo makukulong sa utang. So yun, ito po ang inyong lingkod, Johnny, nandiyan ito, Ribeteron Johnny, usapang utang, usapang ula.